Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin na iyong second half ng September 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below sa ibaba ng video. Paki-check na lang. No? Di sa general reading Kabayan Cancer, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, alam ba? Sige, kuhanin ko na nga yan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, kuhanin mo. Ha? Tandaan nyo palagi na kayo para na makapagpapabago ng inyong buhay. Gawin yung mga warning sign na ibibigay sa inyo. Gawin nyo yung guide para magkaroon ng positive outcome sa buhay. Dami. Time to go out and have fun. Ibig sabihin, may mga time din, siguro may mga pagkikita, celebration, or you will enjoy the fruit of your labor and mga lakad, labor and success. Enjoy the fruit of your labor and success. Yeah. Stepping into a new experience. Maaari may mga gagawin ka na bago this time or magkakaroon sa iba sa inyong level up with comes sa ibang aspeto ng buhay mo, pwedeng ganoon. And sa iba naman sa inyo is mag-ingat kayo sa leg. Pwede may mga masugatan, mamanhid, mapilayan, magka-goat, or kung ano man mangyari when it comes to Alex, or ika-ika, ganyan. O yung kapag natutulog ka, di ba, minsan naninigas yung paa mo sa sobrang pagod. Ganyan. Kung ano man mangyari sa Alex, ingat ka, ikaw or someone. You need to defend yourself. Mukhang magkakaroon ng mga discussion, conflict, maliit o malaki, or sinasabi rin dito na kailangan mo rin protektahan yung energy mo, yung sarili mo with someone. No? Yan. Protect yan. Doing something risky, taking a chance. May mga bagay na kailangan mo nang mag-umpisa. Lumabas ka into your comfort zone. And then, pero be careful, And syempre, kung magte-take a risk ka, there's a chance happen na makakamit mo itong sitwasyon na ito. No? Sa iba sa inyo. Or maybe sa iba sa inyo may mga bagay na kaya makikipagsapalaran ka o kinakailangan mong makapagsapalaran. Ganyan. Happiness yun. Di ba? May mga happiness situation. Maaring pagsisimulang muli in a situation in your life. Maaring makakalakpas ka o may mga bagay na matatapos na sa buhay mo. And this time, you will be happy. No? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, mga kasiyahan, go out and fun with someone, kung sino man yung mga malalapit sa'yo. And solid foundation success with effort. Kung gusto mo talaga na mag-success in something into your life, is kinakailangan mo talaga na make taking a risk, do your job, make an effort, focus, kailangan fokusan pagbabago ha, dito. Fokusan at commit dun sa bagay na yon. Maraming pwedeng sa career, sa trabaho, sa relationship, sa goal, ganyan. Any situation. May nakikita akong pagkasira or may mga bagay na pwedeng bumaksak or mag-collapse or pwedeng foundation siya, no? Kaya andito si foundation, dito si tower. Ibig sabihin, pagbabago, no? May mga bagay talaga na the leg and the tower is kailangan may mga bagay talaga na babaguhin. Anak, ano ba yun? To success. Great happiness. O, dito ba? Diba? Andito rin si great happiness. May mga happiness situation. Ikasisiya. Victory in some endeavor. Hindi lahat, pero there's a victory coming sa buhay mo. Kaya nandito na tong mga to. Or kinakailangan mo mag-take a risk ka para
sa victory na yan, sa sinasabi dito, para makamit mo yung happiness and happiness. Focus to a new experience, to a new beginning, and changes with a shield. Effort to success. And go out, no? Go out to your comfort zone or go out in your old version of you. Pwedeng ganon sa iba sa inyo. Will, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Ito na nga ang pangit. Ito na nga ang pangit. Sabi ang pangit eh. No? Yan, ingat ka na lang din, ano, kumbaga may mga bagay na wag na sanang maulit o may mga bagay na wag nang mangyari yung nakaraan. You need to learn from the past din kasi sa nakita ko dito, no, may mga indecisiveness situation na wag mong ano yun na, bahala na. Medyo iwasan mo yun, ano, sa nakikita ko to. Kasi ito na si sign, no, new experience, taking a risk. Wag kang mag-aano ng bahalan. Ingat ka na lang, ano, o discovery. Dito yung sitwasyon na kailangan mo talaga na may mga bagay na alamin, pag-aralan, siya sa atin. Ganyan. Discover your talent more. Siyempre, discover mo kung ano yung mga dapat gawin, aksyonan, desisyonan, i-let go, baguhin, may mga ganon. O may mga i-discover ka na situation in life. O may mga sisiyasatin ka, no, sa buhay. Also, these are emotions, no. Siguro maaari din na magkakaroon ka ng reflection from the past, pwedeng ganon. Sabi sa inyo is a moody, magiging moody, or feeling emotion with something happen, na pwedeng, may delay ka rin, no? May mga delay situation. Sa iba sa inyo, there's a challenge coming in life. Pwedeng may mga madidelay. Pwedeng may mga bubuin ka na isang sitwasyon na pwedeng madelay yon, o may mga i-structure ka. Sa iba naman sa inyo is maaring nagkakaroon ka ng limitation in life. Or sinasabi dito na if there's any limitation in life, discover more your talent, discover mo pa yung mga bagay-bagay na dapat mong i-discover para makapag-desisyon ka, kasi pwede rin na may mga oras na nasasayang panahon at oras, no, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Kung ano man delay ito, siguro ito na yun eh, action, taking a risk, diba? Sabi ni ano, to success, to a victory. Wag tong si Will. Ingat ka na lang kung saan yan. Ay, malicious. Kailangan mo talaga is manindigan. No? Huwag kang magpa-manipulate or huwag kang magpahatak or magpa-control in some aspect of your life. Taon man yan o sitwasyon. Kasi, yun yung ikakasira mo. Hindi sa poison eh. Yun yung ikaka-distract mo. Yun yung ikaka-collapse ng situation na yun or ng kung saan aspeto ng buhay mo, yung career, job, goal, creative, project, any situation, love life man yan, mag-ingat ka pa rin. Pwedeng may mga tao or may tao na medyo may pagkamalisyoso. May pagkamalisyoso eh. Pwedeng ganun. Pwedeng, alam mo yung susubukan ka. Halimbawa, single ka. Halimbawa lang. O hindi ka man single, pero susubukan ka niya in a situation. And then, kumagat ka. Diba? Ito mangyayari sa'yo. Trust your intuition dito. Ha? Para hindi ka rin mag-mess. Pwede yung ano yan, pwedeng sa business, pwedeng sa love life, pwede rin na in any situation, pagdadaanan mo. Baka mahulog ka sa poison at ikalungkot mo at the end yun. Kung sa love life yun, halimbawa may bagong tao nagbibigay ng pagmamahal sa'yo, akala mo, totoo na pala, Diyos mayo, hindi pala. Nangiulit na naman ang nangyari sa nakaraan. Pwedeng ganun. Energy ni Cancer. Ay, namatay yung ano. Dati talaga. Diba, sumabay pa talaga ako. Tapos na ba to? Energy. Yan po. Second half. Ano po?
Kaso yung wheel na to, hindi maganda. Ayaw nga, hindi nga maganda. Okay, when it comes sa iyo. Ang nakikita ko dito, energy mo, may mga isipin at didesisyonan ka na pwedeng magdalawang isip ka. Ganun. Also, meron kang mga energy, may pupukusan ka eh. Merong kang isang sitwasyon na hindi mo, parang, ano ba dito? Hindi ka agad yun nga, ganun din eh, decision making. Also dito, denying. Yan, may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng denying to yourself. Ganyan. And also, pwedeng sa iba is pananahimik. Sa iba. Pwede rin na sa iba is may mga bagay sa buhay mo na hindi mo pa kayang i-let go or hindi mo kayang alisin pa sa isip mo. Pwedeng ganun sa iba. Kumbaga, na-accept mo na pero bumabalik sa isip mo. Pwedeng ganun sa iba, no? Yun ang nakita ko dito. Mag-trust ka dito sa intuition mo. Palaging lumalabas siya eh, no? Baka yun yung warning sign sa'yo. May mga kailangan ka na daw desisyonan. Alam mo ba, dito kasi, hindi ko alam kung another message siya. May tao kasi ako dito na nakikita na mandaraya, mapanglinlang, judgmental, or may tao na masungit, or magiging ano siya sa'yo. Pwedeng ikaw to or someone na magiging, ano tawag dito? Hindi maganda yung pananalita niya sa'yo. Sana hindi ikaw. Tapos may tao na magiging cold sa'yo. Or ikaw ang magiging cold. Yung tao na to, nakikita ko rin na gagawan ka niya ng chismis na hindi totoo. Kumbaga, i-chismis ka niya pero hindi yun totoo. Gagawan ka niya ng kwento, ganyan. May tao din na nag-iisip na kabiguan. Pwedeng ikaw ito or someone. Halimbawa, kung sa'yo to may gusto kang desisyonan o may gusto kang gawin o umpisahan na isang sitwasyon sa buhay mo pero napanghihinaan ka ng loob kasi baka hindi mag-success yun. Pwedeng ganun. Parating. Wala pa anak, Mada. Parating. So, Mateo. Ang dami naman, universe. Talagang pinahirapan mo ko Dalawa anak mo? Yung iba sa inyo, maaaring may anak dalawa. Pwede yung isa sa isang anak mo is tahimik or may mga bagay na hindi siya sinasabi sa'yo. Binupuan ako ng anak ko. Yung isa naman, ay isa pala yung iba, no? Isa or dalawa. Ganyan. Pwedeng isa is malungkutin. Ganyan. Kung meron kung isa, dodge ka doon. Kung alin doon sa dalawang. Ano ba yan, anak? Sorry napupo yung anak ko sa akin. Parating sa'yo, may tao daw na magsisinungaling sa'yo. Pwedeng ikaw ito or someone. Vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito. May tao magsisinungaling. Parating din sa'yo, makakaroon ka ng disappointment with someone. O may disappointment na magaganap o mangyayari sa'yo. Meron emotions to, no, sa nakikita ko dito. May tao na pwedeng insultuhin ka or pwedeng ikaw ang mang-insulto, vice versa tayo. Meron din na tao, ikaw or basta palaging vice versa. Itong nakikita ko dito, a person who is paranoid. Pwede ikaw mapaparanoid ka sa isang tao na kausap mo, ganyan. O siya sa'yo. Yan, may tao na paniniwalain ka niya sa sasabihin niya sa'yo. Or pwedeng ikaw sa sarili mo, pinaniniwala mo yung sarili mo na you're okay but not. Ganyan.
Or may magsisinungaling kasi. May pambabastos din. Pwedeng ikaw ang mababastos o siya, babastusin ka niya, vice versa. Very defensive person meron, oo. And sarcastic. Meron ako nakikita. Lungkot. May taong mataas ang pride. Oo, Cancer. Marami sa Cancer mataas ang pride, no? Yan. Pwedeng ikaw or someone. Mag-ingat ka sa pera mo, ha? Di ba sa inyo, medyo hindi ko nakikita yung stability when it comes to money. Ano dapat iwasan ni Cancer? Dapat iwasan? Okay. Ang dapat mo daw iwasan, ba't ganun? Okay. Dapat mo daw iwasan yung mga tao na wala silang masabi, wala silang magawa sa buhay nila, kundi pag-usapan ng buhay mo o pag-usapan ka nila. Umiwas ka na lang doon. Umiwas ka sa mga tao na sinungaling, liar, dishonest, o yung mga tao nagpapanggap. No? Mga tao na huwag kang magbulag-bulagan din kasi minsan, no? Yan, umiwas ka na you need to open your eyes din sometimes at makiramdam ka, no? Yun ang sinasabi dito. May mga bagay din na kailangan mong harapin. Ganyan. Iwasan mo yung magkaroon ka ng frustration, mag-isolate ka sa sarili mo, ganyan. Iwasan mo yung hindi mo ilaya yung sarili mo in a situation na hindi nagiging maganda. Don't be stuck, don't be trapped, sinasabi dito. Ganyan. Umiwas ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na sa tingin mo, it's not worth it. Yan. Yung ay sa tingin mo is hindi na okay para sa'yo. Ganyan. Getting away with something. Kumbaga. Ganyan. Umiwas ka sa mga conflict. Ganyan. Yan. Ingatan mo rin yung mga decision making mo, action, talk. Yun. Tsaka wag ka daw kwento na kwento kung kani-kanino. Kailangan mo rin ng boundary, no? Tingnan natin ng love. Trust your intuition, ha? Kamusta po ang love? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kaibigan, kung ano man to. May mga kaibigan o kakilala ka na hindi nagiging totoo sa iyo, oh. Ingat ka. May mga sinungaling. Alam ko naman na lahat ng tao may kasinungalingan. Pero, kumbaga itong mga tao na to ay plastic to sa iyo. Yung mga taong plastic or pwedeng ikaw rin ito, di ba? Vice versa tayo. Sa love. Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, kung kayo is single, kung kayo is single, may taong babalik. May taong babalik sa iyo. Sa iba naman sa inyo, may bago at luma, Yun. Mamili ka na lang, luma o bago, sa mga single or mga separated dyan. Diba? Kung kayo naman, sa mga luma or nakahiwalay or single, may luma at may bagong darating sa buhay mo. Sa mga magkarelasyon, maaring isa sa inyo pasaway. Isa sa inyo pasaway. Yan. Isa sa inyo pasaway o kaya minsan hindi
May mga bagay na hindi sinasabi, maari gusto magsalita pero nag-aalinlangan, pwedeng ganun. Pwede rin na sa iba sa inyo isa sa inyo nagtumatahimik na lang. Alam mo yun? Kumbaga, sabihin man niya yung feelings or opinion niya, mas pinipili na lang niya na tumahimik para sa kapayapaan, ganyan. Isa sa inyo, hindi ko alam kung may pagdududa ka sa kanya or siya nagdududa sa'yo kasi merong something dito sa situation. Pwede rin na sometimes, I hope, hindi mangyari. Pero, pwedeng nagkakaroon ng pagpapabaya. Pwedeng minsan napapabayaan ka niya na ikaw na lang mag-decide ng kahit ng mga bagay-bagay, pwedeng ganun. No? Or isa sa inyo immature. Hindi ko alam why, ikaw or siya, mainipin. Yun ang nakikita ko, mainipin masyado. Sa dito sa relationship. Kung nag-uusap naman kayo, okay naman. Kung mag-uusap kayo, okay naman din. Yun nga lang, ang nakikita ko dito, may boundary, no? Hindi ko alam kung ikaw or siya, may boundary siya sa'yo. Money. Dali lang, anak. When it comes sa money mo, meron ka daw biglang gastos na gagawin o aaksyonan by the second half, no? Siyempre, inaayos ko yung iPad ko. Yun. Pero sinasabi ko naman. Yun ang sabi. Ibig sabihin, pwedeng pa yung taong makikipag-usap sa'yo, pwedeng family, kasama sa trabaho, or close relationship. Basta connected to tao na to sa'yo. Sa money mo, you try to make it balance. Kaso dumadating talaga yung point na may mga biglang gastos. No? Ganyan. Sa nakikita ko dito. Pwedeng sa family, pwedeng sa negosyo. Ganyan. Pero nasa sa'yo daw itong desisyon na to. Nakikita ko nga dito, iba dito may datong naman, may pera. Pero magbabago daw yung cycle ng buhay mo, oh. Magbabago. Iba sa inyo, magkakaroon ka ng decision making about something opportunity or may mga bagay ka na i-end to success sa pagdating sa pera. Magkakaroon ka ng pagkukontrol or may mga bagay ka na i-evaluate mo muna yung bagay o sitwasyon kung kinakailangan pagkagastusan or hindi. May mga, sa iba ganun, ako nakikita dito. Pero ingat pa rin kayo sa pera, ha? Balansehin nyo pa rin. Kasi yung pagbabago nasa sayo daw, eh. Iba kasi hindi stable dito. Hindi ko alam mo, pero hindi stable. Medyo may lungkot. Medyo may konting stagnant kasi siya or may mga hinihintay ka na pwedeng hindi pa siya darating sa ngayon, pwedeng ma-cancel, pwedeng ma-delay, may mga ganon. Kung may hinihintay ka, no? About money. O kaya naman, sa iba sa inyo, pwede rin na may tao na hindi nagiging equal sa'yo when it comes to a money, pwedeng ganon. Sana hindi balansehin mo siya. Sana hindi siya magtuloy-tuloy. Advice. Magician, no? Ang galing, ah. Makaka-receive ka daw ng gift? Makaka-receive ka daw ng gift. Dito. Gift or ikaw ang bibigay. Or may hihingi ng tulong sa'yo. Babae. Or uutang, pwedeng ganon.
You need to be aware sa mga mangungutang o manghihiram ng pera or may sa business mo may problema ka. Kung may business kayo, may problema kayo or sa career or job, no, may konting lungkot. Ako, pero iba naman sa inyo, tulog-tulog din pag may time. Pero may papasok na pera sa iba, oh. Talaga po, universe. Ibig sabihin, nasa sa'yo daw yung solution ng pagbabago ng pera mo. Nasa sa'yo daw ang solution. Lahat daw nasa sa'yo na. Solution, action, nasa sa'yo na. Be responsible lang daw. No? And syempre, start a new beginning in life. Pero may nakikita kasi ako dito na hindi ko alam kung may magpapadoktor, magpapahospital, or doon sa confine. Ako nakikita. Tanungin mo yung mga nasa paligid mo, pamilya mo, ganyan. There's a delay nga talaga ako nakikita, no? So, iba naman sa inyo is, andito daw, nasa inyo daw yung decision making, o yung action na yon o yung pagpapasya na may mga bagay kasi na kailangan mong lumaya, bumitew, o ialis, o lumayo. Ganyan. Ang sinasabi to, you need to start a new beginning in life. Ang sinasabi dito, start new beginning in life, take it action, be creative, use your intuition. May mga opportunity na darating sa buhay mo na kailangan mo na lang is actionan. Kung kailangan mo na, huwag kang malack of direction, huwag kang magpa-stuck in a situation. And sinasabi rin dito na, yung iba kasi sa inyo maaring nagkakaroon kayo ng self-limiting sa sarili nyo, no? At may meron daw kayong mga bagay o sitwasyon na ginagawa na pointless. Hindi ko alam why pero may taong ganun ako nakita. Na this is a time to awake, this is a time to decide or to change your decision, this is a time na sinasabi na let go, the past is done and it's over. Kumbaga, i-release mo yung sarili mo doon and syempre, learn from the past situation, no? And dito na kasi si Magician, dalawa. The beginning of your life. Kaya handito si Leg, di ba? Stepping into a new experience, di ba? Pero ba't ganun? May mga sitwasyon na you still holding. May mga sitwasyon na hindi mo ma-let go at may mga sitwasyon na hindi mo pa kaya. Parang may ganun ako nakikita. Arigato naman sa God bless.